So magandang araw kabola sa video na ito. Pag-uusapan po natin ating 2023 PBA draft. Bibigay ko lang po yung akin pong mga biggest winner kabola. And then pag-uusapan din natin yung pong super sikat na pinapirma po kabola ng San Miguel Beermen kabola, no? So sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription. But andito na muna tayo sa super sikat po kabola na pinapirma ng San Miguel Beermen. Of course, I'm talking about the internet sensation, the trending Kit Jimenez. Ang unang pumasok sa isip ko, 2-year deal kabola for Kit Jimenez. Diba, makapaisip ka, ano, big man ba to? Diba? Ano ba to? Forward ba ito kabola? Pero if you look at it, of course, Kit Jimenez is actually a scoring guard kabola. Around nasa 5'10", 5'9" lang po yung height nito. Pero still, he was given this 2-year deal kabola. Mapapaisip ka na lang, why? Di ba? Is it because of skills? Kabola? For me naman, obvious din naman sa mata ko na he is one of the top 5 ball handlers dun sa class. Pero obvious din kasi sa mata ko na dun sa mga nakikita natin, he has a lot of issues defensively, kabola. And if you look at it, is San Miguel in need of a player na magaling po or number 1 po trait is yung ball handling niya, kabola? For me, hindi diba? Nandun nga si Terence Romeo diba? Yung ginagaya niya kabola, nandun nga si na Chris Ross, nandun nga si Simon Enciso, nandun si Jericho Cruz, and even the better and also young Alin Bulanadi kabola. So mapapaisip ka na lang, bakit ito pinapirma ng San Miguel Beermen? Diba? Bakit kaya? Kasi, marami nang nalulungkot sa'yo, marami nang nagagalit sa mga sinasabi ko. Yes, and that is the reason why this guy was signed sa palagay ko, because he is popular kabola. Now, dito muna tayo sa atin pong mga comments kabola. May mga nagpapa-shoutout po, pagbibigay respeto po sa mga naniniwala. Joel Cesar, pa-shoutout boss sa next video mo. Shoutout po. And then of course, Anthony Lucky Alon, shoutout po sa inyong dalawa. Salamat po sa pagsubaybay sa channel natin. And then of course, let's talk about this comment by Gamaliel Rocha. Baka sa 3x3 yan ialagay boss, talking about dito nga po sa pinapirma ng SMB din na si Valencion kabola. And maybe doon na talaga yung role niya, di ba? Parang papunta rin po na magiging veterano, pero dami din nilang veterano Yun yung isa pang issue dun kabola. Now, doon na tayo sa listahan natin ng top 5 winners sa PBA draft. Kabola, number 5 ko will be Shani Winston. I think there's a reason kung bakit inayawan ito kabola ng mga teams po from MVP Group and then San Miguel Corporation Group. Talagang mukhang malala din. Ano po yung mga issues politically nitong kay Winston. And for me, it's perfect then for him to go to Converge kabola. Knowing that Converge is of course the biggest independent team currently in the PBA kabola. Kaya makipagsabayan. And then he also went to a team that need his skill set. They need someone who can break down the defense. And of course, we know Winston will instantly be one of the best in doing that. Number 4 natin, Franyu. Sobrang perfect lang po. Yes, pangit din na when nag-fall siya. Pero napakaganda na napunta pa rin po siya sa Northport. He will play for his coach in college who knows how to use him already kabola. He also will play for a team that needs a point guard kabola. So, very perfect for Franyu. Number 3 natin, Ateneo. Diba? Ateneo, ulat ka, the first 3 rounds po kabola, 7 ang nanggaling sa kanila na draft. And nakagulat dyan, diba? Of course, we know the PBA hates Coach Tab Baldwin because nga of the issue ng mga pag-alis po ng mga star players and up and coming sana na pang draft kabola ng mga magagaling po na blue chip prospects kabola. Pero itong mga teams po sa PBA, mahal na mahal yung produkto nitong si Coach Tab Baldwin kabola. Even San Miguel Beermen, diba? They signed Malinen, who is of course a recruit in Ateneo kabola na hindi din nila masyadong nagamit. Pero still, San Miguel Beermen saw something, di ba? Ganun po, kagila-gilalas ang ginagawa ni Coach Tab Baldwin ngayon sa Ateneo program. Number 2 will be Rain or Shine. I think Rain or Shine just had one of the most perfect draft in a while kabola. Diba? Alam natin yung importansya ng big man pero minsan kahit back to back yung pick mo, diba? Mag-aalangan ka mag-pick ng dalawa na magkasunod. Pero yung Rain or Shine, they understand that. They maximize it and they went and drafted the top 2 centers available kabola, and now they have a twin tower that is modern, a twin tower that could be very hard to stop
Kabola in Kit Dato and Luis Villegas. And it seems like a twin tower that they can actually try to sustain dito po sa kanilang team, Kabola. Then number 1 ko, ito pinaka-obvious sa palagay niya, mga fair foreign players, Kabola. It's already their time, Kabola, diba? So, dumadami na kasi sila and dumadami sa kanila talaga si quality, Kabola. Quality talaga. Kaya naman sila pinik, diba? Over the popular names na dito po sa Pilipinas lumaki, Kabola. Kasi nga po, itong mga players na to, makita nila dun po sa mga practice, diba? Sa mga trainings, Kabola, before the draft, that iba yung level ng skill set. And natatawa ko dun sa ibang fans na nalungkot sa nangyari po na ito, Kabola. Even claiming, diba, that yung mga players na na-draft in the second round or more deserving, etc. Nakapatawa na lang kasi, are you really claiming na itong mga players po na naglaro sa MPBL and they can even average more than 12 points are better than these players who average 15 or more points in leagues that are in a much higher stature than MPBL, di ba? Ganun ba yung klase na line of thinking nyo? Di ba? Kasi sobrang out of line yan, Kabola. So, yung baka bali sa palagay mo, sino ang biggest winner mo sa draft? Comment lang po sa baba.